Kailan ano ang martial law? September 21, 1972. Oh, ganun. Sinong president noon? President E. Marcos. Galing ah. Anong year yung EDSA Revolution? February 25. 19? 86. Okay. EDSA 2, ano? 2001. Sino ang president noon? Joseph Estrada. Oh, galing ah. Say hello. Yeah, hello. Hello lang, baby. Hello. Dati kasi nung maliit yan, masyadong hyper, violente, yung bang destructive. Maisip ko, irritable siya, kaya ganun. Nung araw kasi, parang hindi ko matanggap. Pero mabait lang talaga ang asawa ko. Ang sabi niya, tanggapin mo na para maluwag sa dibdib mo. Dugot laman mo naman yan eh, sabi niya. Minsan, pag iniisip ko, naiiyak ako na ano. Pero ngayon, okay na. Na parang luha lang to ng kaligayahan kasi lahat ng mga experience mo sa ano, sa kanila, Diyos ko, mahirap, na masarap. Andiyan yung naghahabol lang kayo. Andiyan yung pupunta kayo sa simbahan. Ito, nandudukot ng mga, mahilig sa'yo mga babasahin. Siyempre, yung taong ano, natatakot siyang mga ganun. Sorry po, yung ganun ka na lang sa kanila. Tapos, napahinto sila, may narinig silang boses na parang kilala nila. Tapos, anong ginawa nila? Teka, parang si Jesus yun ha. Edward, nagpapaalam ka ba pag umaalis ka? Nung malit yun, ang binabantayan lang, pintuan. Pag nakabukas ang pinto, takbo. Nawala nga to 3 times. Natagpuan namin, malayo na. Kasi from BF Homes, nilakad niya papuntang Don Antonio, tapos diretso doon. Yung tinatanungan namin, sinasabi, ay, yung ba galing dito? Sabing ganun, pero pinaalis namin, paano naman di papaalisin? Nakaapak lang siya, walang tsinelas. Ang haba-haba ng buhok kasi schedule ko na nga pagupitan yung araw na yon. Nung ano nakita namin, doon talaga na tumitingin sa mga ano, sa mga so sabi ko, Edward, sabi ko yun. Ay, anak niyo pala yan, sabi ganun, opo. Kasi galing dito, sabi ganun, humingi ng tubig, binigyan ko ng tubig sa tabo. Sabi ganun, akala namin kung anong gagawin. Sabi daw niya, sa baso. Kaya binigyan sa tubig sa baso. Siyempre nga, oh, na wow. Ano, finish na si Edward? Finish na. Yan. Edward? Okay, very good. Tapos na ba si Tapos Edward? na. Oh, very nice. May gusto ka pang idagdag? About 4 years ago, dito siya na napasok kasi doon sa Commonwealth siya dati. Dahil may age limit doon, pinagraduate na siya doon. Ang ginagawa nila dito, siyempre, sa morning, nag-praising sila muna, kantahan, then socialization, and then painting, ganun. Tsaka academic. Mostly nang ino-offer namin dito sa Joy Disability School, more on therapeutical activities. Lahat po ng ino-offer namin program dito sa Green Foundation free. Wala talaga silang binabayaran kahit ano. Nakadepende po kasi siya sa case and severity nung case ng bata. For example, sa may ASD or a child with autism spectrum disorder, meron tayong mga mild case lang, tsaka may severe. Kaya nga yung mga SPED schools, public schools, private schools, or kahit foundation, meron silang tinatawag na IEP. Yung IEP, Individualized Educational Plan. Yun. Kunyari, sa regular classroom, may general curriculum, tapos may lesson plan, tapos 30 students na hawak mo, di ba? Sa SPED school naman, kung 5 estudyante mo na children with special needs sa isang classroom, 5 din yung IEP mo. 5 din yung lesson plan mo, kasi individual. Actually, ngayon, as an NGO, nahihirapan kaming
kumuha ng suporta. Siguro kasi fix na yung allotted amount nila or allotted budget nila with a certain program. Sa City Hall, mga ganon, mga ganyan. So, tsaka dun sa DOLE, mga ganon. So, meron talaga mga government organization na hindi pa talaga nabibigyan ng pansin yung mga pangailangan ng mga persons with disabilities. Ngayon yung public school, ina-adapt na din nila yung special education. Pero, hindi ko masasabing lahat nag-o-offer ng ganun or lahat kinikater. For example, merong mga school na ang gusto lang nilang tanggapin deaf kasi hindi pa accessible yung school or yung mga students, and also hindi pa kaya ng mga teachers na magturo ng ganong kind ng disability. Marami tayong mga reklamo na natatanggap na maraming mga bata ang tinatanggihan sa paaralan dahil sa kanilang kapansanan, at ito ay isang paglabag sa kanilang karapatan, no, bilang mga tao, dahil lahat ng tao ay may karapatan na magkaroon ng edukasyon. Ang paaralan na dapat yung unang-una na accessible. Pero sa kanila, una na i-experience ng batang may kapansanan yung discrimination. Ang iniisip natin lagi na edukasyon ay kung ikaw ay bulag, doon ka sa eskwelahan ng mga bulag. Kung ikaw ay pipi, doon ka sa eskwelahan ng mga pipi. Yan ay isang paglabag sa karapatan ng isang bata na lumaki bilang isang normal na bata. Isang bata na kasama ang lahat ng klase ng bata na sa kanyang komunidad. Actually, meron na tayong mga example na mga best practices of inclusion. Hindi pa siya sapat at hindi pa siya malawakang ipinatutupad ng DepEd. Dahil kapag tayo naglalagay ng mga batang may kapansanan sa klase ng isang regular teacher, ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin at kung paano niya susuportahan itong mga bata na inilagay sa kanya. Halimbawa, kung meron kang isang estudyante na bulag, meron kang 2 bingi, meron kang 3 may intellectual disability, paano mo sila i-handle? Halimbawa, kung ito ay reading, no? Siyempre, yung bulag, meron siyang iba yung kanyang mga reading gadget. Doon sa deaf, ito yung libro niya, i-interpret sa kanya, babasahin niya at hindi niya maintindihan yung mga words, may nag-i-interpret. Pero pareho din ang content. So, yan yung ideal setting ng isang inclusive classroom. Pangarap ko lang, simple lang eh. Maging independent siya, matuto siya sa buhay, ganun lang. Para, siyempre, kami matanda naman na kami, hindi natin alam. Ibinigay sa akin to, ginampanan ko naman yung tungkulin ko. So, matanda na kami, bahala na rin siya. Diba? Siguro, minsan nakakaiyak, pero okay lang, tanggap ko na. Sabi ko nga, mahirap na masarap. Kasi mahirap dahil lahat ng sakripisyo, ginagawa mo. Masarap kasi nakikita mo yung sakripisyo mo, may binubungang maganda para sa kanila.